Amen. Okay, so mga minamahal, gusto ko pong bigyang pansin po natin ang naisulat na ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, it is always good to somehow understand the background of the passage. Sa dalawang pagkakataon na sumulat si Apostol Pablo kay Timoteo, ang isa po sa obviously makikita natin ay ang kanyang pagmamalasakit, lalo na po sa tinatawag nating panganib ng mga huling panahon. Yes, ito po ang pinaka masasabi nating isa sa naging concern ni Apostle Paul kung bakit niya sinulatan si Timothy. To give him warning about the days of apostasy, to alarm him doon po sa perilous times na ito na dumarating, mga kapatid. So kaya nga importante po ito pong talata na sinabi niya kay Timoteo sapagkat marami po ang masasabi po nating panganib sa usaping pag-aaral ng salita ng Diyos. So again, ang ating pong pag-aaralan from 2 Timothy chapter 2 verse number 15, at ito po ay isa sa talatang magandang ma-memorize po natin. Ito po ay talatang maganda na maging panuntunan po natin sa buhay, maging prayer po natin. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So the title of my message this morning, okay, be approved unto God. Be approved unto God. I believe, mga kapatid, ang dapat goal ng lahat ng Kristiyano ay ang maging aprobado tayo ng Panginoon. It should be our goal sa buhay po natin, the approval of God. Yun po ang dapat pinaka-mimithi natin in everything we do, okay, sa lakad natin, sa buhay natin, sa paniniwala po natin, sa gagawin po natin, ang dapat goal po natin ay ang approval ng ating Panginoon. That is exactly what the Apostle Paul would like to emphasize to his son in the faith. That is exactly what he would like to tell Timothy, na talagang ang goal dapat natin is to be approved unto God. Yun tayo po ay maging approved sa Panginoon. Alam nyo, si Apostol Pablo sa pagsulat niya kay Timothy, hindi po ang naging concern niya ay yung pong popularity ni Timothy o yung position ni Timothy or even the applause of man. Hindi po. Hindi po yun ang kanyang goal. Ang gusto po niya is not the applause of man. Ibig sabihin po, minsan kasi, di ba, yun po yung mas nagiging sentro ng tao. Nga kapatid, for him, ang importante po is the approval of God. Okay? The approval of God. Sapagkat ang Diyos po ang final sa tinatawag nating lahat ng bagay sa usapang buhay, mga kapatid. It is always the approval of God na dapat intention ko, desire ko, ang prayer ko, ang goal ko sa buhay ko. The same thing with you all. Dapat sa atin pong lahat. Kaya nga sabi ko, magandang bigyang pansin po ito. Be approved unto God. Una, kung kukunin natin ang understanding, by rightly dividing the word of truth. Be approved unto God by rightly dividing the word of truth. Ikalawa po, mga kapatid, importante rin po sa usapan ng approval ng Panginoon by rightly delivering the word of truth. Okay? Kay Timothy muna po tayo. So the point of the Apostle Paul, dito po sa sinabi niya kay Timothy, to be approved unto God, importante po na dapat tama nating kinagamit ang salita ng Diyos. Rightly dividing the word of truth and rightly delivering the word of truth. Kumbaga po, mga kapatid, importante po sa pag-aaral at sa ating pong pagtuturo na tama po ang presentation natin ng salita ng Diyos. So kaya nga, for me, importante po yung preparation sa usapan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at importante rin po ang presentation. So the preparation, the presentation of the Word of God, importante po pareho yan.
Doon ka magsisimula. In preparing, you will study the Word of God. Rightly dividing the Word of truth. Rightly delivering the Word of truth. And rightly doing the Word of truth. Dito naman yung practice. So, preparation, presentation, and practice of the Word of God. Di ba? Kaya nga, isang bagay po na lagi nating sinasabi sa mga Kristiyano, be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Pero kung titignan po natin, magsisimula ka muna sa tamang aral para maibahagi mo ng tama at magawa mo ng tama. So, again, let me emphasize to you. Ang sabi po, study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kanina po, kasi mahilig po ako doon sa mga puntos na madaling matatatak sa isip po ng mga nag-aaral, nakikinig, at sa mga sumusubaybay po dito sa ministeryong ito. Sabi ko po, kung ang pag-uusapan natin, salita ng Diyos, dapat dito po tayo may kasanayan. Kasi po, wala pong ibang book ang Christianity na masasabi po nating hihigit sa Bible. Okay, sa usapang buhay Kristiyano, believe me mga kapatid, the best and the right book for us is the Bible. Amen? Yes, more than any other books na babasahin ng tao, I can say na ang pinaka-importanting aklat dapat sa atin bilang Kristiyano ay ang Biblia. Amen? And we need to be cautious. Why? Because nowadays, I can say na marami po ang may hawak ng Biblia, pero bagsak po sa usapang rightly dividing the word of truth. Diba? To cut it right. Okay? To cut straight, mga kapatid. So, napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan, ang salita ng Diyos ay tamang ibinabahagi, at dapat ito po ay isinasabuhay. So kaya nga sabi ko po, sa ating pong usapang Biblia, maganda po na ating pong tanggapin ang katotohanan na sa panahon po natin, ang dami-dami pong may hawak ng Biblia at ang dami-dami pong nangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, huwag niyo pong aalisin yung pinakapundasyon ng ating pong tinatalakay ngayon. Okay, rightly dividing the word of truth, rightly delivering the word of truth, and rightly doing and demonstrating the word of truth. Yun po yung dapat magkakasama. Rightly dividing, rightly delivering, and rightly doing and demonstrating. So kaya sabi ko, magkukonsider ako ng mga points na madali nating maaalala. Okay? Number 1, be a word man. Be a word man. Kumbaga, be man of the Bible. Diba? So, yung sabi pong study to show thyself approved unto God, importante po mga kapatid, na sa usapan ng panganib ng panahong ito, ang pag-aaral ay dapat bigyan natin ng pansin. Magsisimula po ang approval, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating debosyon sa salita ng Diyos. And when we say study, it means to be diligent, to be devoted, and to be disciplined. Diba? Sa usapang pag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga po ito, diligence, devotion, to be diligent, to be devoted, and to be disciplined in studying the Word of God. Yes, mga kapatid, kaya nga importante lagi na ang Kristiyano po, dahil nga ang Biblia, ang pinakamahalagang aklat sa atin, huwag niyo po itong babaliwalain. Kaya nga, atin pong talagang partikular na binabanggit po, ang mga Kristiyano hindi pa rin talaga dapat tamad na nagdadala ng Biblia sa panambahan. Mga kapatid, mga minamahal, it is good to somehow discipline ourselves to always bring our Bible with us, especially every time na pupunta po tayo sa ating pong house of worship.
So kaya lahat nagsisimula sa tamang pagpapahalaga. Okay? Yung pagdadala ng Bible, that is one thing. Pero maganda rin po, mga kapatid, mga minamahal, na sa ating pong personal life, sa ating pong personal devotion, nandyan po ang disiplina natin. So, be diligent, be devoted, be disciplined, and be delighted too. Amen? So, kaya ang ganda po, ilang mga talata po ang magandang bigyan natin ng pansin. Like for example, in Psalm chapter 1, verse number 2, hindi po ba ang sabi roon? At ang inilalarawan po dito yung masaya, yung blessed man. Okay, for better emphasis mga kapatid, for emphasis purpose, ang sabi ng Psalm chapter 1, verses 1 and 2, okay, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. In verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Actually po, as I observe, especially yung mga listener at viewers po natin, talagang sabik kayo sa salita ng Panginoon. That you are really delighting, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng Diyos. And that is good. That is good. Ba't ko po nasabi? Imagine nyo po, sa ilang araw na ito, na dahil nga may mga conferences at isa po sa naging tagapagsalita ang inyong pong lingkod, alam nyo po, I experience na talagang sa sobrang pagod ko po, kahit yung alarm ko, hindi ko na naririnig kasi halos madaling araw na po akong umuwi. At syempre po, iniisip ko rin po yung health ko para mas lalong maging useful. But you know, doon po sa pagkakataon, biro ko nga po sa church kahapon, imagine po, kasi 5 a.m. po tayo, ang pagka po 5:01 na at wala pa, nako, tad na po ako ng mga messages. At natatawa po ako sa ilang araw po na ito na medyo nag-miss po tayo. Pag-on ko po ng aking FB. Okay? Kasi data po ang ginagamit ko dahil nga po hanggang ngayon po. Kaya sana wag bumigay itong ating data. Ano po? So, alam nyo po, pag-on ko po ng aking FB, nakalagay doon, wala po bang Believer's Breakfast? Meron po bang Believer's Breakfast? Waiting na po kami. 4:45 pa lang po, naghihintay na po kami. Okay, tapos na po ba? Ang daming messages mga kapatid na yung iba, kala nila, nalagpasan nila, na-miss po nila. But you know, one thing ang nararamdaman at nakikita ko po doon, yung delight ninyo sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, be a word man. Tayo po ay maging, di ba? Masasabi po nating Kristiyano na may malalim na pagpapahalaga, pagbibigay ng tinatawag nating importansya, yung pong pag-ibig sa salita ng Panginoon. Ang sabi po, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Just to encourage everyone, there is a good result if you will become a word man or man of the word, man of the Bible. I am very sure na ang ganda po na magiging outcome. That is exactly the message of God to Joshua. When he succeeded, mga kapatid, when he took over the leadership sa bayan ng Panginoon, ano ang sabi po ng Panginoon? Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. So, you need to realize the importance of the Word of God in your life, brethren. Beloved, you need to realize that kung gaano kahalaga ang Biblia sa buhay ng isang totoong Kristiyano. So, nung sinabi po ni Apostle Paul kay Timothy, study to show thyself approved unto God. Ang study po dito ay may kinalaman doon sa context na sa kanyang pagmabalasakit at pagbibigay paalala kay Timothy na wag hihiwalay sa salita ng Diyos. In fact, ang sabi nga po niya, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, for us to understand the context. Ang sabi po ng last part, rightly dividing the word of truth. So, meaning to say, yung pong word na study,
Ang ibig sabihin po nito is for him to be diligent, devoted, disciplined, and delighted sa salita ng Panginoon. How about us, mga kapatid? Isa sa dapat disiplina natin bilang Kristiyano, pag-aaral ng salita ng Diyos. Maging diligent tayo, maging devoted tayo. Wag ho nating gawing, di ba, pampalipas oras ang Bible. Ay, wala naman akong magawa, pag-aralan ko muna nga ito. Wala naman akong magawa, makinig muna po ako. So, ako naniniwala na hindi kayo nakikinig ngayon. Hindi po dahil sa wala kayong magawa. Kaya po kayo nakikinig ngayon kasi gusto nyo pong mapagpala. Gusto nyo pong matuto. Amen po ba? So type amen kung totoo po sa inyo. That the reason why you are always watching, that the reason why you are always listening, that the reason why you are always reading your Bible, because it is your delight and that is your way of disciplining yourself to be devoted and to be diligent in studying the Word. So mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po na ating pong mabigyan. Okay, so nakat po ba sa inyo, mga minamahal? So please do pray for me, for my data. So mukhang tuloy-tuloy naman po. Okay? So mga kapatid, so nasa unang puntos po tayo, be a word man. And kinuha po natin yung salitang study. Nang idea po natin is to be diligent dyan sa inyo. Ano? Kasi mukhang nagluloko po yung connection ko. So, napuputol po ba? So, kung hindi po, please, pakisabi nyo po, pakicomment nyo po. Alright? So, ang unang puntos natin, be a word man. Na ang ibig nating sabihin, katulad ng sinabi ni Paul, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly divide natin, tayo po ay magmahal sa salita ng Diyos. Amen? Be a word man. Ikalawa po, be a workman. Yan, a workman that needed not to be ashamed. Mga kapatid, ang katotohanan po nagdi-demand ng labor sa usapang Kristyanismo, hindi po laziness. Ang isang Kristiyano po dapat meron pong direksyon sa ating buhay. Dalawang bagay po ang magandang mapansin po natin. Meron pong sinabi rito, a workman, word of truth. Pawala-wala nga. So, this is beyond my control kasi ano po ito? Nananawagan tayo sa Converge. Ano po? Ilang araw na po ito na ganito po yung situation ng Wi-Fi. So, on and off, on and off. Buti yung iba po hindi bumibigay at hindi nawawala. Okay, shout out, Sister Marivic Mendoza. Nabasa ko yung pangalan mo kanina sa unang-una pero hindi ko na i-shout out. Naalala ko lang ngayon dahil nabasa ko yung name mo. Alright, so please understand, this is beyond my control. Ito po ay problema. Mahina po siguro ang aking data at nananawagan po ako sa Converge. Huwag naman po sanang tumatagal. So, itutuloy na lang po kaya natin sa susunod. Maging maayos po muna ang Converge kasi on and off. So, paki-comment nyo nga po kung gusto nyo pang ituloy kahit na po ganito na on and off. At ito po'y maging paalala natin po talaga sa atin, ano po, na medyo may epekto kapag ka on and off. Tayo po sa buhay natin, sa church, sa buhay po natin, sa kaugnayan natin sa Panginoon, pagka on and off tayo, medyo nakaka-apekto po. So, okay, magpapaalam muna po ako mga kapatid. Medyo ang internet po natin, kasi data lang po ako. So, sa na-observe ko po, pagka po, ayan, so siguro dahil sa lakas daw po ng hangin, ang na-observe ko po pagka may dadaang tricycle po sa amin, so tutuloy ko na lang po bukas, at least nakita-kita po tayo. Huh? Sige po, pray muna po tayo, pasensya na po kayo ho, pasensya na po kayo. Okay, so let's pray.
Our gracious loving God, thank you so much for allowing us still na makapag-aral po kahit data lang po ang ginamit ng iyong lingkod. Panginoon, hiling ko po na bigyan mo kami ng malakas na signal tomorrow para mapag-aralan po namin ng buo ang talakayang ito. Salamat po dakilang Diyos sa mga masugid na taga-subaybay at umaasa po ako, Panginoon, na ikaw pong mag-aayos ng aming wifi, ang Converge nawa dakilang Diyos, talagang ma-workout po nila ang aming pong wifi connection. Lord, thank you so much sapagkat kahit sa ganito pong sitwasyon, nakapagbigay pansin po kami at paalala tungkol sa halaga po ng iyong salita. Nawa, ang bawat isa po sa amin ay maging excited sa kabuuan po ng message na ito at umaasa po kung sasamahan mo po kami sa amin pong muling pag-aaral sa topic na ito. Marahil po, hindi talaga gusto rin ng Diablo na ito po ay aming matalakay ng maliwanag, pero alam ko, ikaw pa rin po ang magtatagumpay. Kaya thank you so much, Heavenly Father. Again, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang bawat taga-subaybay. Ikaw po, dakilang Diyos, ang patuloy na magpala rin po sa Ministeryo ng Believers Breakfast. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.